So, nung nakaraan po ay napapaksa po natin yung talagang ang focus ng ating pananampalataya. Bagaman sinasabi po natin na tinapos na ni Jesus, yung finished work ni Jesus Christ ay wala na tayong gagawin dahil siya yung gumawa. Kaya naintindihan po natin yung Ephesians 2:8-9. For by grace you are saved by faith, not by your good works, no? At ito raw ay it is the gift of God. So ibig sabihin po, doon sa paglaban sa pakikipag-struggle o punyagi ng tao una ng mga Hudyo sa kasalanan, tinapos na ni Jesus. At tinatanong nga po natin ang marami kung talaga bang alam nyo ang kasalanan ay wala ng bisa, di ba? Sa ating pagkaunawa ay tapos na yung bisa ng kasalanan na siyang nagpahiwalay. Sabi nung Isaiah 59:1 and 2, siya yung naging hadlang, di ba? Para hindi maabot ang tao, siya yung pahiwalay. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, maliwanag na dapat sa isipan ng isang mananampalataya, yung kasalanan ay tapos na. Kaya sinasabi natin yung finished work, tinapos ni Jesus. Wala na tayong gagawin, ginawa ni Jesus. Ang ginagawa na lamang natin, ito na lang po yung ating effort, yung manampalataya. At doon sa pananampalataya, ang nagkakaroon ng battle at pinag-aralan din po natin yan sangayon sa 2 Corinthians chapter 10 ay yung ating isipan. Yan yung merong effort. Yan yung sityaga sa pag-aaral para maunawaan. Diba? Kaya po sinasabi din sa Ephesians chapter 1 verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So ito po yung ating mata. Matang espiritual. Yan po siguro sabihin nating third eye, ang pangatlong mata natin. Kasi meron tayong dalawang mata, physical. Pero yung spiritual na mata, yung ating isip. Kaya makikita nyo, ang focus ng ating pananampalataya, talagang ang gumagawa at kumikilos, yung isipan. Verse 18. Yamang naliwanagan ang mga mata, di ba, ng inyong puso, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. So pag ikaw ay nagliwanag ang iyong pangunawa, alam mo yung tinawag ka ng Diyos, alam mo yung layunin niya, at kung ano yung malalaman mo rin kung ano ang mga kayamanan. Diba? Mayaman ka. Gaya ng ating pinag-usapan ng isang linggo, bagaman minsan may krisis na dumarating sa pisikal, pero yung kayamanang ginawa ni Jesus, pag maliwanag sa iyong isipan, nakita mo yon, mananatiling hindi mawawala yung kayamanan na yon. At ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Saan? Sa mga banal. Ibig sabihin ng mga banal dyan, tayo po yung mga mananampalataya. Kaya yung malaki yung role nung yung Ephesians 4:23-24. And be renewed in the spirit of your mind. So ngayon, habang tumatagal, malinaw na talaga yung espiritu, yung spirit, small letter S, yan po ay yung diwa, kaisipan. Kaya po natin lalong naunawaan na itong salita ng Diyos, ito po yung kaisipan ng Diyos. Kaya yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano ba yung pag-iisip ni Kristo? Kasi ang buong kasulatan, ang buong pinatutuhanan ng banal na kasulatan ay itong plano ng Diyos, itong gospel. So malinaw na po yan habang nagtatagal. Ang importante lang dito sa Gospel of Christ, maliwanag sa isipan ng mga mananampalataya. Kaya diyon papasok yung doktrina ni Kristo, yung aral ni Kristo. At ito yung pinapatotohanan ng buong kasulatan. Okay? Ito yung pinatotohanan ng kabuuan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya hindi po pwede na ikaw nakapokus ka lamang sa bagong tipan, no? At yung iba, wala nang pakialam doon sa lumang tipan. Hindi. Kasi hindi natin maiintindihan yung ganda ng ebanghelyo at magkakaroon ng tinatawag na talukbong. Magkakaroon ng, pag sinabing talukbong, hindi maliwanag ang ebanghelyo pagka hindi mo naunawaan at hindi mo rin binabasa ang lumang tipan. Kasi kaya mo naintindihan na ang bagong tipan dahil naintindihan mo rin yung
lumang tipan. Amen po ba? Kaya yung ating kagalakan dun sa journey natin, bagaman parang minsan ay napakahirap noong mag-aral, magbasa, dahil totoo naman. Pero yung tiyaga mo, yun yung sinasabi kong effort. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, yung isip mo gumagana dyan. Tama po ba? Yung isip ang gumagana. Kaya ito, ang effort natin dito sa biyaya ng Diyos, totoong ginawa ito ni Kristo, tinapos ito ni Kristo, wala ka nang gagawin, pero hindi mo maiintindihan yung liwanag na wala ka nang gagawin dahil tinapos na ni Jesus kung hindi mo pinag-aaralan ang kasulatan. Di ba sabi ng John 5:39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo, tingnan nyo, laging nandun yung isip no? Sapagkat iniisip ninyo na diyan ay meron kayong buhay na walang hanggan. Alam na ito ng mga Hudyo na talagang plano ng Diyos na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang hindi nila ito masyadong nauunawaan that time. Pero sabi ni Jesus, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na dito ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo o nagpapakilala sa akin. Alin yon? Yung kasulatan. Kasi ang problema po mga kapatid, aminin natin ang katotohanan. Nasanay tayo sa tradisyong sistema na basta tayo ay sumisimba. Tayo ay tinuruan ng religion sa mahabang panahon na tayo ay kinakailangang sumimba, naniniwala sa Diyos, dumadalangin sa Diyos. Yun yung matagal na sistema na meron tayong kinamulatan. Pero yung mag-aral, yung saliksikin, yung sinasaliksik ninyo ang kasulatan, hindi natin nakagisnan ang katotohanan na to. Amen po ba? Opo. Aminin nyo man, hindi. Talagang totoo yun. Hindi natin nakamulatan yun. Hindi yun itinuro sa atin. Ang matagal na nakaukit sa ating isipan, basta maniwala ka sa Diyos, magpakabait ka. Kaya nga, nalulungkot nga ako meron akong sinayseran, isang guro. Nung tinanong ko yung guro, sabi niya, di ba ang isang guro dapat merong ayon ba kayo doon na dapat magkaroon ng critical thinking? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, di lalo na sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, unang-una si Jesus, tinatawag siyang guro. O, di ba? So tayo, estudyante. Jesus Christ, sabi nga ng marami, is a Bible school alone. Di mo kailangan na parang official na or para bang legit na ikaw ay pumapasok sa isang eskwelahan na gaya ng secular. Pero pag pinag-usapan natin ang pananampalataya, tayo ay lahat ay estudyante. Kailangan meron tayong pagsaliksik at pagkaalam. Hindi nga lamang natin yun nakagisnan. Oy, tanong niyo ako, paano yung ating mga mahal sa buhay hindi ito nakasanayan? Ngayon lang natin ito nauunawaan. Sabi ko nga, tinanong ko, paano nga po yun? Na yung mga ninuno natin, yung ating ilang mga mahal sa buhay, na hindi na ganito yung sistema, hahatulan ba natin? Sila po ba hindi, ang sabi nung pinagtanungan ko, sabi niya, malamang ligtas din sila dahil sa paniniwala nila kay Jesus. Kaya lamang, sabi niya, hindi tayo humahatol. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kanya lang, pag pinag-aralan natin ang katotohanan ng kasulatan, hindi pwede tayo para magpaisi-isi lang na kung ano yung nakagisnan natin. Ganun na lang tayo. Walang transformation, walang pagbabago. Diba? Although mahirap humatol, pero lumagay ka na sa kasiguraduhan. At kinakailangan na kung meron tayong nakita na meron dapat palang baguhin, tayo yung magpasimula dahil ipamamana natin ito sa mga susunod pa, di ba? Kung maaari nga, tayo ay maging ilalaban mo yung katotohanan Dahil binibigyan natin ng mataas na otoridad sa buhay natin na hindi nangyari nung una ang kasulatan, ang pag-aaral, ang pag-unawa. Kaya nga as time goes on, gaya nung sinasabi nung Daniel chapter 12 verse 10, hula po ito. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. Kailan mangyayari ito? Pagdating ng Panginoong Jesucristo, siya yung maglilinis Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Yung understanding, di ba sabi doon sa English, and none of the wicked shall understand. Di ba? But the wise shall understand. Ang talagang masama sa paningin ng Diyos ay yung walang unawa. At ayaw umunawa, walang interes umunawa. Yun ang problema. Yun ang problema. Yung walang interes sa pag-unawa. Kaya lumalabas, una sa mga Hudyo, yung hindi lubusang
nagkaroon ng interest sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos, sila yung wicked. Pero sa relihiyon, nung kaisipan, noong araw, ang ating iniisip yung masama, yung gumagawa ng masama. Hindi yon. Sa mata ng Diyos, kaya nga magkakaroon ka ng mata. Let's say, ito yung mata. No? Sa mata ng Diyos, yung nakakaunawa nito, yun yung merong understanding, at yung wicked, o yung evil, yung kahit nabubuhay ka sa lupang ito, na mabait ka sa lupa, pero wala kang pangunawa dito. Wala kang pangunawa dyan. Wicked ka. Nakukuha niyo po ba? Kaya mahalaga yung isip talaga natin, yun yung effort yung tsatsagain mo. Parang sabi ko nga, ito yung parang pinaka-testing Bagaman sinasabi na biyaya ito, wala ka nang gagawin. Pero ang pinakapagsubok, papatayin mo yung nasa nung laman Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ano ba yung lust of the flesh? Yung parang yung pinag-aralan natin na pag pumokus ka sa laman, hindi yan tumutukoy lamang doon sa yung mga masasamang hilig ng laman ay yung mga immoral lang. Hindi. Yung mga bagay ng laman is carnal. Kaya yung word na carnal, ito yung flesh, ito yung spirit. Yung mga bagay ng laman, pwedeng kahit mabuti yan. Pero para lamang sa kapakinabangan ng laman. Matandaan niyo ba yung John chapter 6? Yung pagkatapos sa John chapter 5, nagmultiply ng tinapay at ng isda ang Panginoon doon sa ilang. Nagugutom kasi yung mga tao at naawa ang Panginoon. Pinakain sila ng Panginoon sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda. Pero nangyari, maraming sumusunod sa Kanya, pero na-discern ng Panginoon na after lang sila doon sa nabusog sila. That is carnal. Pangangailangan sa laman. Kaya sabi ni Jesus, sumusunod lang naman kayo sa akin dahil sa pagkaing napapanis at nasisira. So, hindi po immoral yun. Hindi immoral yun. Kailangan nyo ng laman. Di ba? Sumusunod lang kayo dahil sa pagkain napapanis at nasisira. Pero sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, hindi sa dahil sa pagkain napapanis at nasisira. Temporal. Nagiging masama kasi ang nakikita mo lamang pakinabang pansamantala. Parang, alimbawa, meron kang anak. Di ba ang iniisip mo sa kanya, yung makatutulong sa kanya, yung ang pakinabang, hindi yung pang isang araw lang. Kaya pinag-aaral ng magulang ang anak dahil para pagdating ng matagal na panahon at lalo na pag wala na yung magulang, kaya niyang mabuhay. Tama? Di ba? Para may kasabihan na, give me a fish and I will eat for a day. Teach me how to fish and I will eat for a lifetime. So ano mas may pakinabang? Yung mahabang pakinabang. Dito, ang pinag-uusapan dito, eternal life. Ano ang mas mahabang pakinabang? Yung buong panahon ng buhay mo, maginhawa ka, hindi ka nga naghirap, successful ka, pero dahil wala kang understanding, wala kang eternal life. Tama po ba? Ang puso ng Diyos, hindi lamang para sa pansamantalang kapakinabangan. Sana malawak na yung ating pag-unawa dito kung bakit maintindihan natin na yung journey ng ating pananampalataya ay lalong nakikita natin yung liwanag o naunawaan natin. Yung ating mga mata na spiritual, the eyes of your understanding, ay enlightened na. So ikaw ngayon yung nabubuhay sa lupang ito na matalino. Daig mo pa yung mataas ang IQ, pero walang unawa dito. Walang unawa sa kagandahan na pinakapuso ng Bible. Bakit pinakapuso? Tingnan niyo, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ang Bible din ang magpapaliwanag na itong ginawa ni Kristo, itong mabuting balita na to, ito yung Spirit of life, Spiritong nagbibigay ng buhay, eternal life, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. That we should be holy, tayo ay magiging banal, malinis. Related to sa Daniel. Yung binasa natin kanina, magpapakaputi, magpapakabanal, magpapakalinis. Diba? Ito yung sinasabi that we should be holy and without blame before Him in love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ayon sa pagkapili niya sa atin. O, di ba? Sabi doon sa ating kanina binasa sa Ephesians 1:18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, yung eyes of your understanding. Dito naman, sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. So bago pa itinatag ang sanglibutan o anumang tipan, ito na yung nasa isip ng Diyos. Kaya yung Old Testament, shadow, plano.
drawing. At ang realidad ay yung New Testament, yung pagdating ni Jesus, tinarbaho niya, tinapos niya para yung pinakapuso ng Diyos mangyayari, yung sinasabi niya na according as He had chosen us. Yung mga sumampalataya sa Kanya, yun yung mga pinili niya bago pa likain ng sanglibutan. Ito na nasa isip niya that we should be holy. Sila'y magiging banal at walang dungis before Him in love sa pamamagitan ng pag-ibig. And then sabi ng verse 5 ay na tayo itinalaga niya nung una pa. Di ba? Pag sinabing itinalaga nung una pa, before the foundation of the world. Sa pagkukupkop, maranasan natin yung pagkukupkop na tulad sa mga anak. Kaya ikaw ay born again, ikaw ay anak, at ang Diyos yung ating Ama. Nasa pamamagitan ni Jesucristo, kaya tayo na born again, sa ganang Kanya, sa pamamagitan ng gospel, ayon sa minagaling niyang kanilang kalooban. So, yun ang kalooban niya. Kaya yung kasulatan, maiintindihan mo yung isipan niya. Kapag meron tayong pangunawa, nasa sa atin yung isip, yung diwa, yung espiritu. Kaya sabi, walk in the spirit. Pag sinabing lumakad ka sa espiritu, andun yung pananampalataya mo sa pag-iisip at pangako ng Diyos. And do not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin, huwag ka lamang dito nakapokus. Dito ka lang nagpakaayos. Dito mo lang isinalba sarili mo. Iniligtas mo sarili mo sa kahirapan. In-equip mo sarili mo na buong buhay mo hindi ka maghihirap. Walang masama. Pero yun pa rin ay mananatiling lust of the flesh. Amen po ba? Diba? Akala kasi natin pag sinabing lust of the flesh, kaya sabi nung teacher, ayaw niya nung bang mag-aaral ng gusto. Tama na sa akin yung umiiwas sa kasalanan. Sabi ko, patay. Yun ang turo ng relihiyon. Pero sa mata ng Diyos, ang kasalanan, eto. Kahit mabuti ang kabuhayan mo, kahit mabait ka, not by your good works. Pero wala kang understanding, hindi ka nagtuon ng pangunawa sa kanyang plano, sa kanyang layunin, sa kanyang pangarap, na meron siyang pangarap, meron siyang gustong mangyari. Hindi mo naintindihan yon, wicked ka. Kaya doon po tayo nagpapasalamat sa Diyos na naging maliwanag sa atin yung ganda na yan, na aral na yan. Yun nga lamang, idadalhin ka sa mag-aral ka, magtiyaga ka. Yung babasahin mo nga lamang ang talata. Andun ka pa lang sa Genesis Nag-umpisa ka pa lang, tignan mo, ang haba nito. Diba? Pero nauubos ang oras natin sa maraming mga bagay sa lupang ito. Ano ba naman yung gisingin natin ang ating isipan na, lumalakad ang bawat oras, hindi mo na kayang ibalik yung mga lumalampas na oras. Kaya kung wala namang masamang mag-enjoy sa lupang ito, ang totoo niyan, ang mundong ito, hindi ito matatapos. World without end. Sabi ng Ecclesiastes, magiging Ecclesiastes nagsasabi, magkakaroon ng mga henerasyon, hindi matatapos ang lupang ito. Kaya sabi ko nga, may kausap akong minsan nagpapakarwas, si Judge, no? Ang pinoproblema nga sa karwas ay yung tao, hindi tumatagal, umaalis agad. Kaya sabi ko, yun ang problema ng business na to. Pag hindi ka nakakuha ng tao na medyo yung matyaga at talagang gustong sabi ng judge, alam mo ako, kumukuha din ako ng mga tao sa Leyte. Ang malimit ko sabihin sa kanila, sana magtagal man lamang kayo ng 8 buwan. Ang laki-laki ng pamasahe ninyo Minsan 4 na buwan, umaalis na. Kasi sabi niya, ang payo daw niya, alam niyo, akala niyo lang walang asenso. Pag nakita na kayo ay matyaga, may posibilidad masenso kayo. Sabi ko, nga po, meron akong alam, dating tauhan lamang doon sa tindahan ng incheck na construction, yung mga bakal. Sa katagalan niya doon sa trabaho na yon, nakabisan niya lahat yung mga gawain, no? Pagkatapos, dahil nakabisan niya lahat yung mga gawain, nagtiyaga siya. Dumating yung time na nagtayo siya ng sarili niya. Nagkaroon siya ng puhunan, nagtayo siya ng sarili niya. Umasenso, umunlad. Sabi ko sa kanya. At yun po yung may-ari ng bahay namin doon sa Calamba. Siya rin yung bumili nung bodega namin, 800 square meter sa Calamba. Grabe yung lakas ng kanyang negosyo. Sabi niya, tinan mo nga. Hindi lang kasi nila iniisip. So, yun minsan yung problema dahil nga ang tao, naboboring. Yun ang kahinaan ng tao Yung sa katagalan. So, umpisa, sana magkatrabaho lang ako. Di ba? Ganun ang tao. Pero pag andun na sa trabaho, andyan yan, sasawa na yan. Mag-iisip na naman yan ng iba. So, ganito lang yung buhay ng tao. Kasi nga, ang kahinaan ng tao, yung kanyang laman. Kaya pag hindi mo na disiplina yung iyong laman, hindi mo makukuha yung may magandang
oportunidad. Lalo na dito, sa pananampalataya, itong laman, pagka itinuon lamang niya yung gusto ng kanyang mga nasa niya, yung pag-iisip niya nakatuon lamang sa mga bagay dito sa lupa, walang mangyayari. Tingnan nyo, bakit sinabi sa Colossians chapter 3, 1 and 2. Lagi ang focus yung isipan. At sa payo ni Apostol Pablo, wala kayong mapapansin kung hindi yung isip ng tao ang kanyang laging tinatarget. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo. Ano ang dapat hanapin? Ang mga bagay na nangasa itaas at kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag sinabing mga bagay ng itaas, di naman po yung geographical place. Heavenly, mataas na kalalagayan, mas mataas na sitwasyong blessing na matatanggap mo mula sa salita ng Diyos. Kaya sabi nung verse 1, hanapin ninyo yung mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ito yon na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo. Ano nang ilalagak ninyo? Ang inyong pag-iisip. Ayun na yun. Andun na naman yung pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. At ano ang contrast? Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. O yun yung karnal. Yun yung lust of the flesh. Amen. Amen po ba? Maliwanag po ba? Di ba napakapalad natin? Nagkakaroon tayo ng lubusang pagkaunawa dito. Mapuyan na lang, kontrahin mo ng kontrahin sa isip mo. Merong ganun tao Kahit anong liwanag ng salita ng Diyos, pilit na kinokontra, pinaglalaban yung kanyang katwiran. Wala tayong magagawa doon. Yun yung pride. Sino ba yung may mababang loob? Dito nga makikita ko sino yung may mababang loob. Hindi po yung mataas na isipan na sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4. That the weapons of our warfare are not carnal, but mighty. Diba? Mapasin niyo yung karnal, akala makikipag-away. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, karnal, flesh. Una-una, sa mga Hudyo, yung kautusan is flesh. Kasi ang blessing at ng Old Covenant Law of Moses ay physical, flesh. Sabi diyan, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. So, fortress. Kasi yung fortress sa digmaan ay ito yung dapat target, mawasak. Kasi yan yung, pag nabagsak yung kuta nung kaaway, wala na siya. Matatalo na sila. Ngayon, ano yung fortress na dapat ay magiba? Verse 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka, imagination, haka-haka, prinsipyo, at ng bawat bagay na matayog. Mapapasin ninyo yung matayog, ibig sabihin nyo, nagmamataas. Na nagmamatasaan, laban sa karunungan ng Diyos. Ito yung karunungan ng Diyos. Diba? Ito yung nasa isip niya before the foundation of the world. Ito na yung plano niya. So ito yung karunungan niya, kaalaman niya para sa tao, sa gagawin niyang tao bago pa likhain ang anumang bagay. Ngayon, ginawa niya yan, ipinakita niya yan, isinulat niya yan, pinalano niya yan sa lumang tipan, nahayag sa bagong tipan. Pagkatapos, kung ito ay hindi tatanggapin ng isang tao, hindi siya nagpapakababa. At kung ano lang yung kanyang katwiran, kung ano yung kanyang dating isipan, yun yung kanyang pinananatili. Basta ito katwiran ko. Siya yung nagmamataas. So hindi po yung palalo dito yung nakikita natin na hindi mabali ang leeg, nakasuot lang ng Amerikana, parang wala nang kilala. Hindi po yun ang palalo dito. Ang palalo dito ay yung anumang klaseng tao ka sa lupang ito pero ayaw kang magpasakop sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung finished work ni Christ. Ayaw mong pagtiwalaan. Ayaw mong i-appreciate at i-recognize sa buhay mo na yan ay blessing, na yan ang talagang ultimatum na blessing at yan ang kayamanang inisip na ng Diyos before the foundation of the earth. Ikaw yung palalo. Sila yung palalo. Sila yung nagmamataas. Kaya sabi doon, di ba? Dapat ito ang magiba. Yung mga maling haka, yung bawat bagay na matayog, na nagmamataas, yun yung palalo. Yun yung ayaw magpasakop. Laban sa karunungan ng Diyos. Na anong plano ni Pablo? Sabi, bumibihag sa lahat ng pag-iisip. Bringing into captivity. Dapat lahat ng isipan ng tao makaptive nito. Kaya ang tanong, nakaptive ka ba talaga ng biyaya ng Diyos? Ang dami nagsasabi na ang Diyos ay kamangha-mangha ang biyaya niya. Pero hindi naman naiintindihan talaga At iniya-apply yung biyaya, una, sa physical. Hindi, spiritual blessing po ito Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Di ba? So, paano mabibihag yung isipan? Kung hindi yung isipan ay magtitiwala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Yan. So, maliwanag po yan.
lumakad daw tayo sa Espiritu. Walk in the Spirit. So malino, alam niyo na po ba yung walk in the Spirit? Ibig sabihin ng lumalakad sa Espiritu, lumalakad sa pananampalataya. Lagi kang conscious. Kumari, laging kang conscious, laging nakatuon ang iyong isipan. Bakit? Asan ba yung pag-iisip ng Diyos? Di ba sa salita niya, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Word of Christ. Yung faith natin, hindi galing sa sarili mo yan. Yung faith of God, galing yan sa Diyos. Bakit? Kasi sa kanyang salita, sa kanyang isip ng galing, yung ating dapat paniwalaan. Kaya yun po ay faith of Christ. Hindi faith natin. Iba yung kasi na nakagisnan natin ng araw na naniniwala naman ako sa Diyos eh. Kaya dapat laging nananalangin para wag tayong magutom, para malayo tayo sa mga trahedya. Di ba? Ulitin ko. Saan tayo iniligtas? Spiritual death. Yun yung kauna-unahang kaligtasang ginawa ni Jesus. Pag naintindihan mo na, bakit? Kasi from Adam, namatay ang kanilang espiritu. Diba? Anong relate nun? Yung 2 Corinthians 11:3, yung mind ay nakurap. Nung nadaya ng serpent, si Eve at saka si Adam, ano nakurap? Yung isipan, yung espiritu. So ang namatay yung espiritu. Yung pag-iisip nila, nagdilim, having their minds, sabi niya, corrupted, darkened yung mind, nagdilim yung kanilang isipan. Walang nalayo sa pag-iisip ng Diyos. Maliwanag siguro ng paliwanag na makita nyo na hindi sa physical. Pangalawang bagay na lang ito, sabi ko nga last Sunday, hanggat gusto pa ng Diyos na mabuhay ka dahil pag-aari ka na niya. Ito yung kagandahan sa mga mananampalataya. Sila yung pag-aari ng Diyos, tayo yung katawan ni Kristo habang nabubuhay ka at magpakailanman tayo ang body of Christ. Siya yung ulo, siya yung ating isipan. Sa makukuha nyo, mapipicture nyo yung si Kristo ang ulo, head of the church, the body, ang mga mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya, si Kristo ang head, yung isip ni Kristo nasa kanila. Diba? Madali na i-connect. Kaya ngayon, kung nabubuhay ka sa lupa at si Kristo ang nagmamay-ari sa iyo, hanggat gusto ni Kristo na mabuhay ka, kahit dumating ang sakit, kahit dumating ang krisis, kaya niyang ikaw ay i-maintain. Amen. So iba po yung mindset natin nung araw, ina-apply natin na physical ang kaligtasan, physical yung ire-resurrect. So ngayon, nagiging maliwanag na yung pangunawa natin at ang galak sa ating isipan ay maliwanag na nauunawaan natin na yung dating patay nating espiritu, quickened. Sinong bumuhay? Si Kristo. Sa pamamagitan ng salita ng mabuting balita. Amen? Masaya po ba kayo na nakikita mo yung katotohanan? You shall know the truth and the truth shall set us free. Diba? Nakita ng iyong matang spiritual understanding. Kaya siguro nakukuha nyo na yung wicked pag walang pangunawa, kahit magandang kalalagayan mo sa lupa. Ha? Sabi nga nung classmate ko, medyo grabe agad yung pinag-usapan namin. Na-shock siya, sabi niya. Paano yung gumagawa ng yung talagang matinding masasama? Sabi ko, isa lang naman talaga ang parusa. Ano yung parusa? Eternal death. Diba? Eternal death. Walang hanggang kamatayan. Kaya habang nabubuhay sa lupa, pag ito nagliwanag sa isang tao, wala na siyang eternal death. Ang death na lang niya, physical. Lahat ng tao may physical death. Pero pag nabuhay yung kanyang espiritu, di ba meron sinabi si Jesus doon sa, ang nabubuhay, pag sumampalataya, hindi na mamamatay. Diba? Ang kausap niya mga buhay na Hudyo. Sa John chapter 6 din yata yun. Ang sumampalataya ay hindi na mamamatay. Tinutukoy niya doon yung spiritual na buhay, o spiritual na aspeto ng pagkatao natin o ng mga Hudyo. Okay, tingnan niyo itong 2 Corinthians. Ako pinagdidiinan ko dito yung ating isipan yung ating spiritual na mata. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. Diba? Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kapag ikaw ay lumalangkad sa pananampalataya, sabi niyan, hindi sa pamamagitan ng paningin. No? Hindi yung literal na mata ang pinapagana natin. Ang pinapagana natin, yung asan ang ating spiritual na mata? Yung ating isipan. Okay, Hebrew 11:1. Ano ang katotohanan ng ating pananampalataya? Ano ang katibayan ng ating pananampalataya? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. In their time, hinihintay nila ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Parehas sa time nila at sa time natin, hindi natin nakikita. Pero katibayan dahil ang salita ng Diyos
ang ating ebidensya. Ganun yung ating pananampalataya. Hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo dahil Diyos ang may sabi, salita niya. So anong ebidensya mo? Salita ng Diyos. Hindi ka pumupunta sa ebidensya ng nakikita ng iyong mata. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, anong ebidensya mo? Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, anong ebidensya mo? Wala. Kasi wala kang mauunawaan kapag hindi ka nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay. Ang pinakamalaking blessing natin sa buhay na ito ay mayroon tayong yung sinasabi na pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Ephesians 1:13. Dahil dito, naunawaan mo to, sinampalatayanan mo to, na sa Kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Itong ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, ang talagang pangako na pinaka-blessing na dapat una sa mga Hudyo, magkaroon sila ng gala, ang pinakakayamanan, yung Holy Spirit. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Ang isang tao na pinananahanan ng Espiritu Santo, sa paano paraan ka pinananahanan ng Espiritu Santo? Paano ka tinatakan? Sealed ng Holy Spirit. Kailangan mong magtiwala na napakinggan yung salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? Yung ebanghelyo. Dahil yun ang kaligtasan. Ano nung niligtas noon? Yung ating espiritu na dating patay binuhay. Dahil pagkatapos mong maniwala, ikaw ay tinatakan ng espiritu na ipinangako. Di ba? Yan yung pinakapangako eh. Wala ka nang dapat pinaka-mimithiin sa buhay sa lupang ito na masasabing mapalad ka. Hindi sa physical na aspeto, kung hindi sa spiritual. At yun ay ang sama sa atin ng Espiritu Santo sa ating buhay. Amen? Kaya yung unawa dito, napakahalaga. Yung liwanag ng pagkaunawa, alam mo, nasa iyo ang Holy Spirit. At kapag nasa iyo ang Holy Spirit, sabi, ang presensya ng banal na Espiritu, nakabatay ito sa pangako ng Diyos, di ba? Kasi nakakalungkot, sabi diyan, marami na ang ine-expect sa banal na Espiritu ay kailangan ito'y laging nararamdaman. Ba? Hindi na panghahawakan yung sinasabi sa Bible na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Meron ding sinabi ang Bible na higit na dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Ibig sabihin, sabi dito, ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng malalim na kapayapaan. Inner peace sa buhay ng isang tao. Maaaring sa mundong ito, maraming kaguluhan, nakakainis na mga tao, iba-iba ang isipan. Pero pag ikaw ay Kristiyano, ano man ang mangyari, mananatiling meron kang inner peace. Dahil alam mo, nasa iyo ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Pero hindi ito nabatay lagi sa meron kang nararamdaman. Kasi pag ginamit mo yung pakiramdam, ay gagamitin mo yung outward man mo dyan, yung flesh. Anong gagamitin mo? Yung isip, yung pagkaunawa mo, yung maliwanag sa iyong isip na dahil naniwala ka, maliwanag sa iyo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, narinig mo at pinanampalatayanan mo, alam mo, kahit wala kang nakikitang bumaba sa iyong kalapati, kahit wala kang nararamdaman na nag-iinit ka at nanlalamig ka, hindi yun ang basihan na nasa iyo ang Holy Spirit. Pero ang basihan mo, yung salita ng Diyos, kung ano yung kanyang sinasabi na nauunawaan natin. Amen? So doon ka magiging matibay dahil naunawaan mo. Hindi mo gagamitin yung nararamdaman mo. Kaya minsan, di ba, parang nagsosolo ka, lalo na pag may problema ka, parang kawawa ka yata. So pag doon ka nakabatay, iniwan ako ng Holy Spirit. Ano kaya naging kasalanan ko? Ganun yung mindset natin nung araw. Di ba? Yung parang sinabi ni David. Sa Old Testament kasi, ang Holy Spirit, darating, umaalis. Lalo na pag nakakagawa ng pagkakasala yung tao, iiwan ka ng Holy Spirit. Ano yung kanta? Take not thine Holy Spirit from me. Diba? Pero pag nasa iyo na talaga ang katotohanan, hindi ka na iiwan ng Espiritu Santo. Tama yung kasabihan sa Hebrew, hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kahit ano pa yung nararamdaman mo, kahit nararamdaman mo parang nagsosolo ka, parang maraming tao ang hindi ka naiintindihan, pero meron kang inner peace. Dahil alam mo, naunawaan mo yung pangako ng Diyos ang kanyang salita. Amen po ba? So ang presensya ng banal na Espiritu ay nakabatay sa pangako ng Diyos. Totoo na ang banal
na espiritu na nagbibigay ng malalim na kapayapaan at minsan yung kagalakan, minsan damang-dama mo yung pagmamahal, pero huwag ka magbabase na mahal na mahal ako ng Diyos kasi sinagot niya yung aking pangangailangan. Totoo yun, nagpo-provide ang Diyos sa ating pangangailangan. Pero huwag ka magbabase doon kasi meron din mga tao, wala ang Espiritu Santo, pero masaya pag dumating yung blessing financial, masaya rin sila. Ngayon, kung doon tayo nakabatay, ang kasiyahan mo ay sa physical at hindi sa kaunawaan ng salita ng Diyos, ay matatangay ka talaga. Abang nangyayari sa iyo, pag dumating na nasa krisis ka, malulungkot ka, hahabagin mo sarili mo, parang walang kwenta buhay. Hindi, mananatili pa rin meron kang joy. Yung sinasabi na sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kung hindi righteousness, nasa iyo yung matuwid ka, yung inward man mo ay banal na, malinis na, dalisay na, secured na. Righteousness, peace, kasama mo na ang Diyos, hindi ka nahiwalay sa Diyos, hindi ka na niya iiwan, and joy in the Holy Ghost. Kagalakan sa Espiritu Santo dahil sa pangako at liwanag ng kanyang mga salita sa buhay natin. Amen po ba? O, diba? Kaya ano yung ating nakukuha? Ang application is be conscious palagi sa pangako ng Diyos. Lalo na nasa iyo ang Holy Spirit. Sipin mo, kasama mo ang Diyos. Samantalang nung araw, kahit Kristiyano na ako, nung nagbi-business ako, akala ko ang perimeter is gagawin kang ulo, hindi buntot. Lahat ng mga ipapasok mong bidding, sasamahan ka ng Diyos. Kaya sabi ko, kung kasama ko lang ang Diyos, panalo ako sa bidding na to. Walang makakakuha nito. Kasi ini-apply sa physical eh. Kaya pag nabigo, pagka yung hindi ka gaya ng iba, maiinggit ka, sinamahan sila ng Diyos. No, ano man ang mangyari, kasama mo ang Diyos. Ito yung kagandahan ngayon. Ang joy mo is kasama ko ang Diyos. Kaya sabi ko nga, yun, habang nagbabasa ako sa Old Testament, yung mga himalang ginawa sa Israel, pinakita mga signs and wonders. Sabi ko, yung gumawa ng mga signs and wonders na yan, sa New Covenant, nasa mga mananampalataya, kahit sino ka, kahit anong kalalagayan mo, kahit anong itsura mo, kahit anong estado ng buhay mo, nasa iyo ang Diyos. Kung meron kang pagkaunawa at sinampalatayanan mo yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Nasa iyo ang Diyos. Huwag mong gamitin yung iyong pakiramdam, yung iyong sitwasyon, yung iyong kalalagayan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Nasa iyo siya. Nasa atin siya. Kaya yun yung magbibigay sa iyo ng kumpiyansa, pag-asa. Na habang sa buhay sa lupang ito, dumating man na si krisis, kasama ko ang Diyos, kaya niya akong hanguin uli kung gusto pa niya. Sapat ang biyaya niya. Amen. So ito yung napakaganda na i-apply mo sa buhay sa lupang ito. Anuman kay maganda kalalagayan mo, salamat. Tumama ka sa loto, salamat. Hindi ka tumama sa loto, mayaman ka. Kasama mo ang Diyos. Di ba? Hindi nga lang natin nakikita, kasama mo ang Diyos. Lalo na yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin, yung paglakad mo sa pagtitiwala. Kaya dapat lagi tayong maging conscious sa kagandahan ng kanyang ginawa. Sabi nung iba, pagka ginagamit nila yung kanilang pakiramdam, parang dry, parang wala sa kanila ang Espiritu Santo. Kasi lagi nilang ginagamit yung kanilang pakiramdam, no? Di po dapat mangyari yon. Dapat makalampas tayo sa ganong pag-iisip, sitwasyon na parang dry ang espiritu ng tao pagka mayroong mga nararamdaman ka. Hindi ibig sabihin na mga panahong iyon na iniwan sila ng Diyos kapag ikaw ay parang malungkot ka o may crisis ka. Sa katunayan, madalas nasasabi ito, minsan dahil sa panahon na minsan ay parang pangit yung kapaligiran, no? Dapat magtiwala po tayo. Ang ating pananampalataya, meron tayong sound mind. Pag sinabing sound mind, yung sound doctrine, yung aral, nag-i-stay pa rin. Totoo yan. Hindi ka nagbe-base sa nakikita mo, nararamdaman mo sa buhay mo habang nabubuhay ka sa lupang ito. Sabi diyan, kapag hinanap mo ang emosyon, para kang nasakay lamang sa roller coaster. Kasi yung emosyon, pabago-bago. Minsan mataas, minsan mababa. Para ka roller coaster. Pag ang hinahanap mo palagi na kung ang Diyos ay kasama mo, ay ang yung emosyon. Kahit sa panahon ng tagtuyot o kapag hindi mo siya maramdaman. Totoo naman yun eh. Minsan kasi nakabase tayo sa nararamdaman ko yung Espiritu ng Diyos. Hindi dapat doon kasi matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan pag nagstay ka sa yung isip mo ay matibay. Meron kang sound mind, meron kang sound doctrine. Bakit? Kasi alam niyo yung emotion, mandaraya yan. Sabi ng Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya. Dito, ang puso ay nakakonect sa emosyon. Ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay at lubhang masama. Sino ang makakaalam? Sabi diyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked.
Wicked. Who can know it? Pag ang karnal na bagay lamang ang gagamitin mo, wicked po yan. Madadaya ka niyan. So, kaya tandaan natin, dapat yung ating espiritu ay malakas. Ephesians chapter 3 verse 16. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ang pinalalakas ng Espiritu Santo, yung isip, yung inward man. Okay? Kaya paano mo magagawa yon? Matibay at laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos. Yung lagi kang makinig. Refresh. Paulit-ulitin mo. Refresh. Palagi yung kagandahan. Itong araw ng linggo, salamat sa Diyos, nire-refresh tayo sa katotohanan. Pero araw-araw ng ating buhay ay dapat conscious tayo palagi. Dahil kung ano man ang ma-encounter natin, may problema, walang problema, alam naman natin ang buhay talaga ganyan lang. Minsan may problema, hindi natin maiaalis. Pero dapat laging sariwa o laging mananatili yung pangako ng Diyos. Paano paraan? Repress, by hearing, by studying, di ba? Kaya yung ating pinag-aralan sa Philippians 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, sabi ko nga sa inyo, puro dito yan eh. Anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Diba? Tapos sabi ng verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. Ano mangyayari kapag ini-apply natin? Ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. And the God of peace shall be with you. Sa totoo lang, kaya mali sabihin na manampalataya kayo at ang Espiritu ni Kristo ay mananahan sa inyo. Kasi yung pag-iisip ni Kristo yun eh. Yung buhay ni Kristo, yung isip ni Kristo, lalong sumasa atin. Kapag ang isip mo laging nakakonect, parang wifi, pag laging naka-on, laging mo natatanggap, nare-receive. Diba? Ganun din dapat yung buhay natin. Magsanay po tayo na kahit anuman yung sitwasyon sa buhay, lagi kang nakakonect. Laging bukas ang iyong isipan sa mga pangako ng Diyos. Totoo naman na pag tayo may mga ginagawa, diba, naabala tayo. Pero dapat lagi nating kinukunik. Laging iyon na yung pinaka-importante sa ating isipan. So, paano mangyayari yun? Isan nga po, pagka mayroong ginagawa ka man, nagliligpit, buksan mo yung video message, kasi mayroon at papasok sa iyong isipan na magagandang bagay. Doon po lalong magliliwanag ng magliliwanag. Sa akin lang. Parang sa akin lang. Ayoko naman sabihin na pag hindi nyo ginawa yung ginagawa ko, parang, kung mas malakas ang memory mo, mas maganda. So yung ating consciousness palaging nakapokus, parang kang laging nakakonect sa totoo lang, sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi na malayo. Ang totoo, hindi tayo ang pupunta sa Kanya. Siya yung pumunta sa atin. Siya yung umabot sa atin. Diba? So ang laki ng mga transformation sa ating isipan na ginawa nung kagandahan ng kaliwanagan ng katotohanan na to. Kaya sabi diyan, subukin ninyo ang lahat ng bagay, lahat ng espiritu. Pag sinabing espiritu po rito, hindi po yung mga espiritong kagaya ng pagkaunawa natin. Ibig sabihin diyan yung mga kaisipan. Hindi mo alam kung kailan may espiritu na sadyang magpapadama sa iyo ng isang bagay para lang minsan maliliis ka sa katotohanan. So dapat magpakatalino tayo, no? Maging wise tayo na baka minsan mas natatangay tayo ng ibang pag-iisip kaysa sa pag-iisip na magbibigay sa atin ng kapayapaan at magbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay na ito. Kaya habang tumatagal ang magsiship, maiiba yung kaligayahan mo. Di masama, alam nyo, meron nga po ako nabasa na, ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung kagandahan na tayo ay nabubuhay na sa world without end. Kaya ang kagandahan, mawawala na sa atin yung parang magugunaw ang mundo, matatapos ang mundo. Balanse ang buhay mo. The best din yung gagawin mong pamumuhay sa lupang ito. Mag-aral, sabi ko nga, ayun ay kwento ko kanina, dapat yung mga tao, sabi nga nung judge, darating ang araw nga, pag ang tao tamad mag-aral, o maging sa secular, di ba, ang technology tumataas, umuunlad. Nagpa-progress. Mga robot na, mawawala na yung mga manual works ng mga, di ba? Meron na nga daw mga restaurant, mga robot na yung mga nagsaserve. Kaya kung ang isang tao, ang isang kabataan, hayaay ang buhay. Kasi ang pag-uusap kasi, marami kasing mga tao ngayon, hayaay ang buhay. Yung bang,
hindi talaga nagtsatsaga, hindi talagang focus. Doon tayo daig ng Hapon eh. Ang Hapon talaga grabe tutok sa trabaho. Bihira yung yung good time sa kanila. Kaya umunlad. Walang masama doon eh. Dapat tayo mga mananampalataya, kung alam natin na tayo ay nabubuhay sa mundo na hindi matatapos, magpa-progress ang spiritual na buhay mo, nagpa-progress din ikaw sa physical. Yung learning mo, nagpa-progress din. So, ibig sabihin, nagko-contribute ka sa physical para sa spiritual na aspeto ng paglago ng ating pananampalataya. Diba ang ganda ng buhay na gano'n kung i-visualize mo? Hindi tayo kasi kagaya nung puro spiritual. Pero, talagang yun yung ating pinaka priority. Sa kabila noon, naaapektuhan din yung ating pagtitiyaga sa trabaho, sa anumang bagay sa lupa. Hindi masyado mo kasing yung hayaay na buhay na pagbibigyan mo palagi yung iyong laman. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko na nagsiship yung mind mo, bagaman ikaw ay nabubuhay sa lupang ito, pero ang goal mo, ang purpose mo is yung spiritual na aspeto ng buhay sa lupang ito.